Life After Prison. By Silence You. Kabanata 246. Pero agad na sabi ni Jada kay Edward. Napakaraming pera na ang binayaran namin, Edward. Hindi ba dapat okay lang na makilala namin ang assassin na ito? Gusto naming malaman kung nasa trabaho na sila. Agad namang pumayag si Easton. Oo, Edward. Kilalanin natin ang assassin. Mas magiging panatag tayo sa ganoong paraan. Pareho ba kayong nagsasabi na nagdududa ka sa kakayahan ng isang 4-star assassin? Kumunat ang noo ni Edward at malamig na tanong. Hindi naman. Kaya lang. Hindi maliit na halaga ang perang ibinayad namin, at sa palagay ko ay hindi ganoon kalaki ang pakikitungo upang makilala ang assassin dahil pinapasukan pa rin namin sila. Protesta ni Jada. Dahil sa kanilang determinasyon, walang choice si Edward kundi ang pumayag. Sige. Gagawa ako ng mga pagsasaayos at taken kita kapag dumating na siya. Salamat sa problema mo, ngumiti si Jada. Pagkatapos nilang kumain, inabot nila kay Edward ang pera para kunin ang assassin at umalis. Nang makaalis na silang lahat, agad na hiniling ni Edward ang presensya ng bodyguard na siyang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa organisasyon. Hoy, Kai. Magkano ang sabi mo sa pag-upa ng 4-star assassin? Agad na kinuha ni Kai ang kanyang cellphone at nagpadala ng link kay Edward. Kakapadala ko lang sa iyo ng link, Ginoo. Maaari kang mag-click at tingnan. May opsyon na kumuha ng kung alin sa tingin mo ang pinakamahusay, at makikita mo na may listahan din na may mga ranggo. Ang mga nasa listahan ng rangkang ay napakamahal, at lahat sila ay mga elite na individual mula sa isang organisasyong tinatawag na Dragon Slayers. Pagkatapos mag-click ni Edward sa link, pinili niya ang column na 4-star assassin at tiningnan ang kasamang caption. Ang halaga ng pagkuha ng isa sa kanila ay 1.2 milyon lamang. Well, mapapahamak ako. Binigyan nila ako ng 3 milyon, ibig sabihin, kalahati ng halagang iyon ang natitira kung kukuha ako ng isa sa mga 4-star assassin na ito. Hindi ko akalain nakikita ako ng ganoon kalaki. Alam ni Kay na niloko ni Edward ang grupo ng kanilang pera at hindi niya maiwasang magsabi ng nakangiti. Bueno, Ginoo, ang isang 3 stars assassin ay nagkakahalaga lamang ng isang kapat ng kung ano ang ibinayad sa iyo ng mga taong iyon, kaya kung kukuha ka ng isa sa kanila, magkakaroon ka ng mas malaking bahagi ng pera. Ang mga 3-star na iyon ay medyo malakas din. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na iiling ni Edward ang kanyang ulo bilang hindi pagsang-ayon. Hindi ko magagawa iyon. Nag-aalala ako na ang 3-star ay hindi makakapareha ni Severin. Kung tutuusin, ang pangunahing target ko ay tiyaking mawala siya sa lalong madaling panahon. Tumigil sandali si Edward bago nagpatuloy. At bukod pa rito, mas magiging madali para sa kanila na malaman na dinadaya ko sila sa kanilang pera kung kumuha ako ng isang 3-star nang ibinigay nila sa akin ang pera para kumuha ng isang 4-star. Sa tingin ko pa rin, ang pagkuha ng isang 4-star ay ang paraan upang pumunta. Hindi bababa sa hindi nila paghihinalaang ako ay nakakuha ng mabilis sa kanila kapag nakilala nila ang assassin. Tama ka. Napakatalino mo, sir. Tumango si Kai. Nag-browse si Edward sa listahan at sa wakas ay nagpa siya sa isa sa mga assassin. Kapag nagawa na ang kanyang desisyon, inilipat niya ang pera sa kabilang partido. Nakauwi na si Severin sa bahay noon, at pagtapak na niya sa sala, hindi napigilan ni Maurice na magreklamo sa kanya. Hoy, Severin, baka dapat mong tanggalin ang trabaho sa 6 na bodyguard na iyon. Hindi ako sanay sa presensya nila. Ang mga reklamo ni Maurice ay hindi maiwasang magtanong kay Severin. Anong mali, tatay? May nagawa ba silang mali? Wala naman kahit papaano. Sagot ni Maurice. Walang magawang sabi niya. Ang pangunahing isyo ay palagi nilang pinipilit na sundan ako sa tuwing aalis ako ng bahay. Nakaramdam ako ng awkward kapag kasama sila. Kahapon lang ay nangisda ako kasama ang isang kaibigan ko, at nagtag din ang 2 sa mga babae. Hindi mo alam kung gaano ako napahiya.
Iniisip ng mga nakakakilala sa akin na nakikipag-date ako sa isang nililigawan, at malamang na pinagtatawanan nila ako at sinasabi na ako ay katulad ng mga babae sa kalahating edad ko. Ngumiti ng pilit si Severin at sinabing, pero ito ay para sa iyong kaligtasan, tatay. Medyo matagal bago masanay, ngunit magiging maayos ka rin sa huli. Kung tutuusin, isa na kaming mayamang pamilya ngayon, at nag-aalala ako na baka nasa panganib ka kapag wala ka sa bahay. Huwag mong kakalimutan na nandyan pa rin si Easton at ang kanyang mga kaibigan. Maaaring hindi natin siya nakita kamakailan, ngunit sino ang nakakaalam sa likod ng mga eksena niya. Sa totoo lang, pinag-isipang mabuti ni Severin ang assassin na nakilala niya noong pauwi na siya. Kung hindi si Easton ang kumuha sa kanila, dapat si Jade kung sino man iyon, sigurado si Severin na sila ang nasa likod nito. Kaya naman, naramdaman ni Severin na kailangang samahan ng mga bodyguard ang kanyang mga magulang at asawa sa lahat ng oras, baka sakaling atakihin ng isa sa mga taong iyon ang kanyang pamilya. Life After Prison. Kabanata 247. Pero, Maurice, si Severin ang kumuha ng mga bodyguard para sa ikabubuti natin. Hindi rin ako sanay, pero kailangan nating dahan-daang masanay, okay? Payo ni Judith. Mag-aalala si Severin kung wala tayong mga bodyguard sa tabi natin. Hindi ba't palagi tayong binyo-bully ng mga taga-Easton kapag pinadalhan sila para mangolekta ng pera sa atin? Hindi na tayo dapat matakot ngayon na may kasama tayong mga bodyguard. Buntong hininga, ngunit parang banyaga pa rin ito sa akin. Hindi napigilan ni Maurice na mapabuntong hininga. Medyo hindi na siya nakaimik dahil sobrang awkward na may kasama siyang dalawang bata at magagandang babae sa lahat ng oras. Sige, kung hindi ka pa rin comfortable dito, kung gayon, kukuha ako ng mga lalaking bodyguard para protektahan ka. Okay lang naman sa'yo yun, di ba? Napangiti si Severin nang makita ang pagkabalisa ng kanyang ama. Ngunit hindi ba mas malaking pag-aaksaya iyon ng pera? Matapos bigyan ng kaunting konsiderasyon ang ideya ni Severin, nadama ni Maurice na napakahiyang gumastos ng dagdag na pera para doon. Huwag kang mag-alala, tatay. Kukuha ako ng 2 matipunong lalaking bodyguard para hindi ka na ma-awkward. At huwag kang masyadong mag-alala sa pera. Diretsyong sabi ni Severin. Nang mga sandaling iyon, kakauwi lang ni Diane pagkababa ng trabaho, at may bodyguard na nakasunod din sa likuran niya. Pagbalik niya, ngumiti siya at sinabing, Nanay, tatay, ang seremonya ng paglulunsad ng proyekto ng Liberty City ay gaganapin kinabukasan. Dapat sumama ka rin. Agad namang ikan-away ni Judith ang kanyang kamay. Salamat, pero hindi talaga kami dadalo ni Maurice sa mga grand event na ganyan. Pumayag naman si Maurice. Tama siya. Sa tingin ko ay sapat na dumalo kayo ni Severin. Hindi kami magiging komportable sa ganoong klaseng lugar. Sandaling nag-isip si Diane. Sige, ayos lang. Sabi ni Lola, ipagdadasal nila tayo sa isang malaking hotel ngayong gabi. Hindi mo na kailangang pumunta sa kaganapan, pero dapat kang pumunta para sa hapunan. Okay, sige. Todong ngiti si Judith at lalong nasiyahan sa kanyang manugang. Si Frankie at ang kanyang lalaking alagad na si Leonard Ballard ay nagiinuman sa isang bar. Magkayakap silang dalawa ng tig-2 magagandang babae, at pareho silang namamaga doon. Gayunpaman, ang isa sa mga babaeng disipulo ay lumapit kaagad pagkalabas nila sa bar. Tumingin sa kanya si Frankie at nagtanong. Kumusta ang investigasyon, Carmen? Nalaman mo na ba kung saan nanunuluyan si Severin? Kailan ang pinakamagandang oras para kumilos tayo? Hindi ko alam kung saan siya nakatira, Master, pero nadiskubre ko na may malaking kaganapan sa Brookbourne bukas. Ito ang pagbubukas ng seremonya ng proyekto ng Liberty City, at maraming mas matataas na klaseng pamilya ang dadalo kasama ang iba pang mga kilalang tao. Paliwanag na sabi ni Carmen. Nang marinig iyon ni Frankie, natigilan siya saglit at nagtaas ng kilay. Ang ibig mo bang sabihin ay pupunta rin si Severin? Puff, siya. Kakalabas lang niya sa kulungan hindi lang masyadong matagal. Sa anong punto siya dadalo sa kaganapan? Naiinis na sabi ni Leonard. Sa sumunod na segundo,
Maingat niyang itinikom ang bibig matapos siyang titigan ni Frankie. Sabi ni Carmen. Ayon sa aming pagsisiyasat, malaki ang posibilidad na makadalo si Severin bukas. Una sa lahat, malapit ang relasyon niya kay Henry Langhorne, dahil nailigtas niya ang buhay ng matanda minsan. Pangalawa sa lahat, siya ang manugang ng mga Shanahan. Noong una ay wala silang pag-asa na makadalo sa kaganapan, ngunit kahit papaano ay natanggap nila ang liham ng paanyaya sa kanya sa pamamagitan ni Severin. Kapalaran sa harap ng lahat nitong nakaraang 2 araw. Life After Prison. Kabanata 248. Hindi napigilan ni Frankie ang tumanggo sa kasiyahan ng marinig iyon. Nagawa mo na ang iyong bahagi, Carmen. Kikilos tayo bukas ng umaga kung ganoon. Ang pagtatapos ng seremonya ng pagbubukas ay kapag ang kanilang bantay ay mawawala, at kapag dumating ang oras, kayong dalawa ay magkakaroon ng pagkakataon na isagawa ang iyong mga kasanayan sa batang iyon. Sabay-sabay siyang atakehin mula sa kaliwa at kanan, at wakasan ang kanyang buhay sa sandaling iyon. Kung sakaling madaig niya kayong dalawa, pagkatapos ay tatanggapin ko ang mga bagay. Napatango naman sina Carmen at Leonard na may halong pananabik nang marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay nangangati upang makahanap ng isang karapat-dapat na kalaban upang sanayin ang kanilang mga kakayahan pagkatapos nilang maabot ang isang pambihirang tagumpay sa kanilang pagsasanay sa antas ng Grandmaster. Sa wakas, dumating na rin ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Sumakay silang tatlo sa kotse, si Leonard naman ang sumakay sa driver's seat habang sina Carmen at Frankie ay nakaupo sa likurang bahagi. Nakainom si Frankie ng alak kanina, at hindi niya maiwasang mamangha sa hita ni Carmen habang nakaupo ito sa tabi niya. Hindi mapaglabanan ang figure nito sa kanya, lalo na't nakasuot ito ng mixing itim na palda na kitang-kita ang maputi niyang mga hita. Nagiinit si Frankie nang tumingin sa kanila. Muli niyang sinulyapan ang maselang mukha ni Carmen at same time na sinabi. Nakagawa ka ng kamangha-manghang at detalyadong pagsisiyasat ngayon, Carmen. Punta ka sa kwarto ko sa hotel mamaya, at mayroon akong paraan ng boxing para turuan ka. Isaalang-alang mo itong gantimpala. Labis ang tuwa ni Carmen sa narinig. Salamat, Master. Maya-maya ay bumalik na ang sasakyan sa hotel, at maya-maya lang, kumatok si Carmen sa pinto ni Frankie. Pagkabukas ng pinto, ngumiti si Frankie at pinapasok si Carmen. Ano itong boxing technique na binanggit mo? Makapangyarihan ba ito? Nakangiting tanong agad ni Carmen. Gayunpaman, niyakap siya ng matanda mula sa likuran at tuwang-tuwang sinabi. Walang boxing technique. Ngayon ko lang napagtanto na mas lalo kang gumanda sa edad. Balak kong gantimpalaan ka ng mabuti, at hanggat gagawin mo ang sinasabi ko sa hinaharap, sisiguraduhin kong lalo kang magiging malakas. Kung pakikinggan mo ang bawat salitang sasabihin ko, ituturo ko sa iyo ang anumang diskarte sa boxing na gusto mo sa hinaharap. Guro, huwag. Natakot si Carmen. Hindi niya inaasahan na pagnanasaan ni Frankie ang kanyang kagandahan, at nagsimula siyang magpumiglas sa sandaling napagtanto niya ito. Gayunpaman, madali siyang idiniin ni Frankie sa kama. Matagal ka nang namatay kung hindi kita niligtas noon. Hindi mo ba naisip na dapat mo akong gantihan? Nagsimulang sumuko si Carmen sa panlaban nang marinig iyon at galit na sinabi kay Frankie. Kung gayon, hayaan mo akong kumain ng marami at maraming masarap at maanghang na pagkain mula ngayon. Hihihi. Magandang babae yan. Huwag kang mag-alala, palagi kang magiging maayos. Si Frankie ay may pervert na ngiti habang sinusundan si Carmen. Kinaumagahan, maagang bumangon sina Severin at Diane para magmaneho papunta sa hotel kung saan ginanap ang opening ceremony ng proyekto ng Liberty City. Pagkababa ng sasakyan, tumingin si Diane sa paligid, at sinabing, mukhang maaga tayo pumunta dito, hindi pa dumating si Lola at ang iba pa, hintayin na lang natin sila dito. Tumanggaw si Severin. Nagsuot siya ng suit noong araw na iyon at mukhang hindi kapani-paniwalang gwapo habang nagpapakita siya ng kakaibang ugali sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Nandito rin si Severin. Sa malayo, galit na nagngangalit si Jada at bamulong sa sarili matapos makita sina Severin at Diane. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal mabubuhay kapag dumating ang 4 na bituing assassin para sa iyo.
Life After Prison. Kabanata 249. Namula sa galit si Victor, ang pinuno ng mga bato, nang maisip niya ang nangyari noong isang araw. Malamig niyang tanong. Iniisip ko kung ginagamot pa ba ni Severin ang nanay ni Larry. Wala nang silbi si Larry sa kanya kung gumaling na ang sakit ng nanay niya. Pagdating ng araw na iyon, wawakasan na lang natin ng pinakamalakas na bodyguard ng pamilya natin ang buhay ni Severin. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Victor. Maaaring makapangyarihan siya, ngunit tiwala ako na hindi siya makakalaban ng maraming tao. Sa palagay ko ay hindi siya mabubuhay kung makakuha tayo ng higit sa 200 ng ating mga tao upang atakihin siya ng sabay-sabay. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Jada. Walang kabuluhan, tatay. Napakalakas niya na kaya nating mawala ang marami sa ating mga bodyguard kahit na sa huli ay mapapatay nila siya. Hindi na kailangan iyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, muli niyang sinabi. At saka, hindi mo ba ako palaging tinuruan na dapat tayong laging gumamit ng pera para masolusyonan ang mga problemang kayang lutisin ng pera? Umupo na kami ni Edward ng assassin. Maupo na lang tayo at magpahinga dahil bilang na ang kanyang mga araw. Tuwang-tuwa si Victor nang marinig ang sinabi ng kanyang anak at tumanggo ito bilang pagsang-ayon. Yan ang aking anak. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataon ang mga Shanahan na makarating sa lugar na ito ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Catherine kasama ang kanyang pamilya. Sa likod niya ay si Stanley, na medyo halata ang mapang-akit na ekspresyon. Dahil si Severin ay nakakuha ng napakalaking kalamangan para sa mga Shanahan, hindi na mapanatili ni Stanley ang kanyang katayuan sa loob ng pamilya. Sa pagsisimula ng kanyang lola sa pagbibigay ng higit na pansin kay Diane at hanggang sa tanggapin si Severin, hindi maaaring hindi gaanong malungkot si Stanley. Tatay, nandito na ang mga Shanahan. Pero mukhang hindi masyadong masaya si Stanley. Hindi napigilan ni Jada na mapakunot ang noo nang makita ang ekspresyon ni Stanley at naipahayag ang kanyang pagkataranta. Sabi ni Victor, dapat maging masaya ang mga Shanahan sa kabuuan, ngunit hindi na maaaring lumala ang mga bagay para kay Stanley ng personal. Kahapon lang ay ipinakita ng matandang babae ang gold font na imbitasyon na sulat ng mga Shanahan sa harap ng lahat pagkatapos tumulong si Severin na makakuha ng lugar sa proyekto, at sa kadahilan ng iyon, si Diane ay ginawang General Manager ng Shanahan Corporation. Sa tingin mo ba ay magiging masaya si Stanley pagkatapos ng nangyari? Nakikita ko. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Jada matapos marinig iyon at bakas sa mukha niya ang pag-iisip. Lola, nandito ka na. Mukhang mas energetic ka ngayon kaysa dati. Agad na pinuntahan ni Diane si Catherine nang makalapit ang huli. Tuwang-tuwa ang matandang babae, at nakangiting sabi. Talaga. Marahil ay dahil ito sa damit na isinusuot ko ngayon. Espesyal itong ginawa para sa seremonya ngayon, at kumuha ako ng isang tao na maghanda para sa akin ng maaga. Hindi ito ang suot. Ikaw ito sa kabuuan. Mas energetic kang tingnan. Marahil ang mga masasayang okasyon ay nakakapagpabuti ng isang tao. Lumapit si Severin at pinuri rin ang matandang babae. Ganun ba? Siguradong lalong gumagaling ang aking apo sa pambabola. Lalong natuwa ang matandang babae nang marinig ang sinabi ni Severin. Sa kabilang banda, si Stanley na nakatayo sa likuran niya ay halos himatayan sa galit. Noon, madalas siyang magsabi ng matatamis na salita sa kanyang lola para subukang pasayahin ito at makuha ang pabor nito. Hindi niya inasahan na ganoon din ang pambabola ni Severin sa matandang babae, at sa sobrang galit niya ay gusto niyang sakalin si Severin hanggang mamatay. Gayunpaman, sumulyap lang si Severin kay Stanley at napabuntong hininga. Life After Prison. Kabanata 250. Natahimik sandali si Stanley. Ano ang gusto mong ipahiwatig, Severin? Bakit mo ako tinignan ng may buntong hininga? Nakikita kong lumalala ang iyong kalusugan. Medyo mapatla ang iyong mukha, at mahina ka rin sa katawan. Subukan mong bawasan ang oras na ginugugol mo sa mga hotel at sa mga babae. Kung hindi, ang iyong katawan ay malapit ng bumigay. Sa pagbibigay ng payo na iyon, gumawa si Severin ng isang punto upang idagdag. Siya nga pala,
May kamalayan ka na may medical skills ako, di ba? Gusto mo bang magreseta ako ng herbal supplements para sa iyo? Kalokohan. Kilalang kilala ko ang katawan ko, at hindi ito mahina. Galit na nagngangalit si Stanley at tumalikod, ngunit sa totoo lang, medyo nag-aalala siya dahil nakikita na ang mga obserbasyon ni Severin. Napagtanto niya kamakailan na hindi na siya magtatagal sa kama, ilang minuto lang, at nahiya siya nang ituro iyon ni Severin. Bagamat hindi nagbigay ng anumang komento ang iba pang mga siyanahan, medyo kakaiba ang tingin nila kay Stanley dahil alam nilang mahusay talaga ang medical skills ni Severin. Sa paghusga sa kung ano ang reaksyon ni Stanley, ang mga komento ni Severin ay dapat na tumama sa kuko sa ulo. Naramdaman ng matandang babae ang pagkapahiya ni Stanley at agad na iniba ang usapan. Nga pala, Severin, bakit wala pa ang mga magulang mo? Hindi sila dapat malate sa napakagandang okasyon. Nahihiyang sabi ni Severin. Hindi pa sila nakadalo sa ganoong kalaking kaganapan, at nagpasya silang hindi pumunta dahil natatakot sila na hindi sinasadyang makagawa ng mga pagkakakmali. Dadalo pa rin sila sa mga pagdiriwang sa hotel mamayang gabi. Tumanggo ang matandang babae bilang pagsang-ayon at nadama na sina Maurice at Judith ay napakaunawang mga indibidwal. Gayunpaman, tumawa si Stanley mula sa likuran. Hihihi. Tama lang naman na gawin nila. Kawawa naman sila, pagkatapos lahat, ang mga naririto ngayon, lahat mayayaman. Ang daming pinagdaanan ng pamilya namin para lang pumunta dito, at nakakahiya naman sa amin kung dumating sila at gumawa ng katangahan. Anong kalokohan ang ginagawa mo, Stanley? Napasigaw si Catherine. Nagiging maalalahanin sila sa amin, at narito, pinaglalaroan mo sila. Lumingon ang matandang babae at pinandilatan si Stanley habang sinasabi. Interesado ka pa bang dumalo sa kaganapan? Kung hindi, malaya kang umalis. Pero, Lola, nagsasabi ako ng totoo. Hindi alam ni Stanley kung ano pa ang isasagot. Hindi niya akalain na sisigawan siya ng matandang babae bilang pagtatanggol sa mga magulang ni Severin, ngunit mas mahina pa rin siyang nagsalita nang tumutol ito. Ah, nandito rin si Severin. Lumapit si Edward kasama ang ilan sa kanyang mga bodyguard. Kanina pa, tumawa si Severin at nagsalita sa mahinahong tono. Nakakatuwang makita ka dito, Edward. Awkward na ngumiti si Catherine. Bagamat alam niyang hindi matutuwa si Edward na pinili ni Diane si Severin kaysa sa kanya, parang wala siyang magagawa tungkol dito. Napatunayang mapagkakatiwalaan si Severin, at labis ding nagustuhan ni Diane si Severin. Na, kasama ang katotohanan na ang anak na babae ni Diane ay biological na anak din ni Severin, ay nangangahulugan na wala siyang magagawa sa pagpili ni Diane. Higit pa rito, nakinabang din ang mga siyanahan kay Severin. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Edward ang matandang babae at sa halip ay bumaling kay Severin. Isang himala na ang isang tulad mo ay pinayagan pa na dumalo sa ganoong kaganapan. Ngumisi si Severin. Himala. Puff, wala ka pang nakikita. Mas marami pa ang pinagdaanan at nakita ko dyan.